In the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen, amen. Welcome po good morning po sa ating lahat po mga kakwen. So napakaganda ating topic natin for today po mga kakwen. So nung nakaraan, tinapik natin si St. Agustin at ikalawa naman na si San Pablo. No? So ang tinatapik natin mga kakwen, ito yung mga nakatanggap sa awa at habag ng Diyos na nagbalik loob ng dating masama, no, at nagbagong buhay po mga kakuya. So ang topic natin po today po mga kakuya, ang kwento naman ni San Camillio de Lilis, ang kanyang kwento, no. So talagang dito natin tutunghayan sa araw na ito po mga kakuya, no. So ano ba ang buhay ni San Camillio de Lilis po mga kakuya, no. So ito yung matutunghayan po natin mga kakuya na mga kilala natin ng mga santo na naging dating masama at nawala ng pag-asa, pero ngayon, no, so talagang nakatanggap sila ng biyaya ng Diyos, no, nagbagong buhay at nagpanibagong buhay na kasama ang ating Panginoong Hesukristo. So ang buhay ni San Camillio de Lilis, no, so sa kapistahan niya sa Hulyo 14, no, ito yung ang kung hindi niyo alam po mga kuya, siya ang patron ng mga may sakit, hospital nurse at healthcare workers, no. Siya ang patron po mga kuya, no, si Camillio po mga kuya, Saint Camillio, no. So una, no, so siya ang patron ng mga health workers po mga kuya. Una, maagang buhay, no. So ano ba yung maagang buhay niya? So ipinanganak siya noong 1550, no, sa Abruzzo, Italy, no. Saan siya ipinanganak? Sa Abruzzo, Italia, no. Ikalawa, nawawalan ng ina sa murang edad. So nawalan siya ng ina sa murang edad, no. Wala na siyang ina. So ikatlo, lumaki siyang magulo at suwail, naging sundalo at sugaliro, sugapa sa sugal. Ibig sabihin, grabing lumaki siya sa ganitong pamumuhay po mga kuya. Sugarol, no, magulo at suwail, no. Talaga ganito ang i-explain natin ang buhay ni San Abruzzo, ni San Camillio po mga kakuya, no. So ikalawa, no, ang ikalawa, makasalanang pamumuhay. Ano ba yung kasalanang pamumuhay niya? Una, dahil sa bisyo at kapalaluan. So ito yung napabayaan niya ang sarili at naghihirap. So therefore po mga ko, dahil sa kapabayaan sa kanyang sarili hanggang sa humantong sa kanyang paghihirap, naghihirap talaga siya. Ikalawa, nagkaroon siya ng sugat sa paa, no, na hindi gumaling, no. Nagkaroon siya ng sugat sa paa at hindi gumaling, at ito ay naging daan para siya ay pumasok sa ospital, no. At ito yung paraan na pumasok siya sa ospital, no. Talagang grabe, no, na ma-inspire tayo sa kwento niya po mga kakuya, no. Pumasok sa ospital hindi para magpagamot lang, no, kundi para maglingkod din, no. So para ding maglingkod. So meron na siyang mithiin pa ng time na yun po mga kakuya, no. So sa kanyang kwento natin mga kuya, na anuhan natin yung kanyang kwento, no. So talagang napakaganda ang kanyang kwento po mga kakuya, no. So ikatlo, ang pagbabagong loob, no. So dito na pumasok na yung pagbabagong loob po mga kakuya sa kanyang buhay, no. So una, ang kanyang pagbagsak, no. Ang kanyang pagbagsak, nakausap niya ang isang pari, no. So humingi siya ng tulong dito at nakausap niya ang isang pari na tumutulong sa kanyang pagbabalik loob. So may nag-counseling siya kumbaga, no. At naghanap siya ng pari at isang pari nito ay nakatulong malaki daw sa kanya. Ikalawa, lumuhod siya sa harap ng krus, no, at umiiyak, humihingi ng tawad sa Diyos, no. So grabe talaga, no. Grabing pagbabalik loob talaga, hindi basta-basta. Grabing pag-iyak niya po mga kakuya. Ang pang-apat dito na, no, misyon sa mga may sakit. So dito pumasok po mga kakuya ang kanyang misyon sa mga may sakit. Una, nakita niya ang kakulangan ng malasakit sa mga hospital, kaya't nagsimulang mag-alaga ng may sakit, no, ng may pag-ibig at malasakit. So ito yung unang hakbang niya po mga kuya, na gusto niya maglingkod sa Diyos at sa mga tao, no, lalo na po sa mga may sakit. Ikalawa, nagtatag siya ng isang orden mga kapatid para sa paglingkod sa mga may sakit, no. Ito yung tinatawag po mga kakuya na Order of the Ministers of the Infirm, no, sa Camillians po mga kakuya. So napakaganda ang kanyang ginawa po nagdadala ito ng inspiration po para po hindi lang sa akin, no, para po sa atin lahat mga kakuya, na dapat natin tularan si Saint Camillio po mga kakuya, na dating pasaway, dating masama, dating sugarol at dating suwail, no. So nakatagpo siya na talaga ang Diyos iba't ibang paraan para ang isang tao magkatagpo
makatagpo ng pag-ibig sa Diyos po mga kakuya. Lahat ng ito ay pinahintulutan talaga hanggang sa susuko na tayo, nasusuko at lalapit tayo sa Diyos. Ang panglima, no, gawain at banal na buhay, no? So ito 'yon. Itinuro niya na ang may sakit ay si Kristo sa katawan ng kapwa-tao. Ikalawa, naglilingkod siya kahit sa panahon ng salot, gira at tagutom. So ito yung time na naglingkod talaga sa mga kakuya, salot, gira at tagutom, no? So ang ikatlo, sakripisyo ang sariling kalusugan para sa kapahamakan, kapakanan ng iba. So ito yung talagang nagserbisyo talaga siya po mga kakuya, kapalit ng kanyang kalusugan, kapalit ng kanyang buhay, kahit anong mangyari sa kanyang sarili, wala siyang pakialam, basta makapaglingkod siya sa kanyang kapwa. At higit sa lahat, sa Diyos, number 1 po mga kakuya, no? Ang pang-anim, kamatayan at pagkakilala. Dito na, namatay siya noong 1614, no? At idinakila namatay siya noong 1614, no? At idinakila bilang santo noong 1746, no? Ang kanyang buhay ay patunay na kahit gaano kasama ang nakaraan, ang Diyos ay nagpapatawad at gumagamit sa atin para sa kabutihan. So ibig sabihin may conversion talaga nangyari po mga kakuya. Iba talaga ang Diyos gumalaw po mga kakuya, no? Akala natin tuloy-tuloy na paghihirap, pero may conversion ang mangyayari, no? Talagang grabe ang Diyos, no? So natalakay nga natin si St. Agustin, no? Parang same lang talaga, siguro iba-iba silang mga iba-iba lang sila ng gawain, no? St. Agustin, San Pablo, si San Pablo mamamatay tao rin 'yon, no? So talaga naging apostol. Itong ikatlo natin, kakaiba naman dito, sugarol, no, suwain na tao, at talagang pasaway, kumbaga, no, at talagang nasa kanya na lahat siguro ang bisyo po mga kakuya. Pero ito, no, ito yung kwento na niya ngayon na natin ang pinag-usapan, no? Aral mula kay San Camilo. Anong matutunghayan natin dito? Ang tunay na pagmamahal ay hindi takot at sakripisyo, no? Ang pag-aalaga sa may sakit ay paglilingkod kay Kristo mismo. So yan po ang paglilingkod talaga kung mag-aalaga tayo may sakit, no? Huwag natin isukong ating buhay, lalo na po sa ating mga mahal sa buhay, nag-aalaga tayo, huwag tayong magsawa dahil isipin nyo na si Kristo ang inyong inaalagaan, no? So ganun ang ganun katindi, no? At ating sapiring, no? At ay alay din natin sa Diyos ang ating mga paghihirap para magkaroon ng kabuluhan po mga kakuya ang ating mga ginagawa dito sa mundong ibabaw na ito, no? So talagang ano ang aral, ang tungkol, anong sabi ng ating katikisim tungkol dito po mga kuya? Anong sabi ng ating katikisim? Tungkol sa paglilingkod sa mga may sakit, no? Ang ating simbahan nagsalita po mga kuya, no? So una, paglilingkod sa mga may sakit ay paglilingkod kay Kristo. So talaga tinuldukan po mga kuya, no? So yan po ang sabi ng ating katikisim, no? Katikisim paragraph 2449. Ang mahirap ay hindi lang tinutulungan kundi kinikilala bilang si Kristo mismo. So yun ang mga mahirap daw, no? Lalo na po na kailangan sa ating mga tulong, no? Lalo na po sa mga may sakit, no? Ibig sabihin ang pag-aruga sa mga may sakit ay hindi lang tulong kundi tunay na pagkikibahagi sa misyon ni Kristo, no? Ganito mismo ang paniniwala ni San Camilo. So ito daw kapaniwala ni San Camilo talaga mga kakuya, kapag nag-alaga tayo ng may sakit, ibig sabihin si Kristo ang ating sinaservisyohan. Kaya nga mga kakuya, maraming nagsasabi sa wala naman nagnunood sa iyong video, ay wala naman nanonood sa iyong mga hindi ka sikat, no? So nakalimutan at pumasok sa aking time mga kuya, sa aking isip, nga no. So may dumating na bulong sa aking isipan na sabi, saan ka ba naglilingkod? Sa tao o sa Diyos? So doon ko na-realize po mga kuya, tayong lahat pala, dapat ang lahat na nating ginagawa, no, may manood man sa ating video o wala, no, ang isipin natin number 1, sa Diyos tayo naglilingkod at hindi sa tao. So kung may manood man o hindi, no, kung may manood, salamat dahil bonus na lang yun po mga. Pero ang number 1 talaga, lahat ng ating ginagawa, lalo na sa aking pagbablog ngayon, naglilingkod ako sa Diyos at hindi sa tao, no? So ibig sabihin, para kay Kristo lahat ito ang ating ginagawa. Kung may manood man o hindi, kung mayroon, ay salamat dahil nabigyan natin siya ng inspiration, no? Inspired, no, na kwento, lalo na po ito tungkol sa mga dating masama at naging sundalo ni Kristo at naging santo pa, no? At iba sa lahat, ang iba nga ay naging apostol pa ni Kristo. Ikalawa, may dignidad ang mga may sakit at naghihirap. Ayon sa katikisim
The Catholic Church paragraph 1503, no, nang si Kristo ay naharap sa sakit at paghihirap ng tao, kinahabagan niya sila, no? So talaga na kinahabagan. Ayon naman sa Catechism of the Catholic Church paragraph 1506, no, ang kanyang pagkalinga sa mga may sakit ay hindi lamang kagalingang pisikal kundi tanda ng pagdating ng kaharian ng Diyos. Ayon po yan sa ating Catechism po mga kuya, hindi po ako nagsasabi po mga kuya. Katulad ni San Camillus, tayo rin ay tinatawag na makibahagi sa habag ni Kristo sa mga may sakit, no? So talagang ayon po yan sa ating Catechism, no? Ang ikatlo, ang pag-aalaga ay isang uri ng misyon, no? Talaga ang pag-aalaga pala natin lalo sa mga homeless at sa mga may sakit, pupunta dayo-dayo to. Isa pala yung mission po mga kuya. Ayon po sa ating Catechism of the Catholic Church paragraph 2447. Ito po ang ating mababasa. Ang gawaing awa, no? Ang gawaing awa ay kabilang sa pangunahing misyon ng Kristiyano. Pakainin ang mga nagugutom, damitan ang nahubad, dadalawin ang may sakit, no? So yan talagang isa mission talaga yan po mga kuya. Ito ang isinabuhay ni San Camillus, isang buhay ng awa, malasakit at walang sawang paglilingkod, no? So talagang kapag meron tayo nito may gawain, so hindi tayo din sa tao naglikundi sa Diyos, talaga una number one natin isipin bakit natin ginagawa ang lahat ng bagay na ito. Ikapat, ang paghihirap ay may spiritual na halaga, no? Ayon sa Catechism of the Catholic Church paragraph 1521, ang sakit ay maaaring maging paraan upang makibahagi sa paghihirap ni Kristo. Kaya kung may sakit tayo, huwag natin mangarap na, Lord, pagalingin mo naman ako, wag, no? So sabihin natin, Lord, thank you at nakibahagi ako sa iyong hirap kahit na simpleng sakit lang sa ating ngipin, no? So banggitin natin yan, Lord, thank you, nakibahagi ako sa iyong paghihirap at yung pasakit, no? So ang mga may sakit ay hindi dapat maramdaman na sila'y pabigat, kundi bahagi ng katawan ni Kristo na nagdurusa kasama niya. Kaya itinuturo ng simbahan na dapat silang igalang, mahalin at alagaan. So nakakalungkot lang, marami na ngayon ng mga kabataan na nag-alaga ng may sakit ay hindi para sa kanila ay isang parusa. Wag nating isipin na isa yang misyon na nakibahagi tayo sa misyon ni Kristo, no? So ayon sa pagtulong sa mga may sakit sa ating Catechism, isang pagtupad sa utos ng pagmamahal ni Kristo. Ikalawa, paglilingkod sa Kanya mismo. Ang ikatlo, misyon ng bawat Kristiyano, hindi lang ng mga pare o madre. Ang ibig sabihin, pangkalahatan tayo ay mga binyagang Kristiyano, lahat tayo, wala exemption dito, no? Ang panghuli, isang paraan para madama ng iba ang habag ng Diyos, no? So isa yan sa paraan. Anong sabi ng Biblia tungkol ito sa pag-aalaga sa mga may sakit? Biblical ba ito? So ito sa Matthew 25 verse 35 hanggang 36, 40. Ito po ang ating mababasa. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw at inyong pinapainom, ako'y isang dayuhan at inyong tinanggap, ako'y may sakit at inyong dinadalaw. So biblical pala po mga kakuya, no? Tunay na sinasabi ko sa inyo, anuman ang ginawa ninyo sa isa sa mga kapatid kong ito ay pinakamamaliit, kapatid kong ito na pinakamaliliit ay sa akin ninyo ginagawa. So at biblical talaga po mga kakuya, no? So malinaw, no? So malinaw na ang sinasabi ni Jesus, ang paglingap sa may sakit at paglilingkod sa Kanya mismo. Ito ang pangunahing inspirasyon ni San Camillus. So dito humugot si San Camillus po mga kakuya. Dagdagan pa natin sa Santiago 5 verse 14 hanggang 15. Kung may sakit ang sinuman sa inyo, ipatawag ninyo ang mga matatanda ng simbahan upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon, at ang panalangin ng may pananampalataya ay maliligtas sa may sakit, no? So ito yung tinatawag na anointing of the sick. Ito yung sacraments po mga kakuya na dapat natin tawag tayo ng pari, no? So ayon po sa Santiago 5 verse 14 hanggang 15, ito yung anointing of the sick, no? Ang pagdalaw, panalangin at pangalaga sa mga sakit ay tungkulin ng buong simbahan, hindi lang pari, tungkulin ng ibang simbahan, ng buong simbahan, spiritual at pisikal na tulong ay parihong mahalaga. So tungkulin ng simbahan, lalo na po sa ating mga kaparian, no? So nangangalaga sa mga sacraments ng ating inang simbahan. Ang ikatlo, sirak, no? Hanggang sa sirak Ecclesiasticus sa 38:1 verse 2 hanggang 6 verse 8 po mga kakuya, no? So ito po ang ating mababasa. Igalang mo ang manggagamot sapagkat siya ay kailangan
at likha rin siya ng Panginoon. Ginagamot niya ang mga tao sa pamagitan ng mga dahon at binabawasan ang kanilang sakit. So maging mga manggagamot at nurse ay tinuturing na instrumento ng Diyos, kaya tinuturing ng simbahan ang pag-aalaga sa may sakit bilang isang banal na gawain. Hindi po albularyo ang tinutukoy ng manggagamot ay mga doktor, nurse na may nag-aaral tungkol sa medisina. Hindi po yun manggagamot, umaasa lang sa kanilang mga abyan, no, sa mga fallen angel. Hindi po yun, no. Tinutukoy dito kay Sirach, no, yung mga nurse, doctors na nag-aaral talaga ng 20 years para magkalikha at makagamot ng isang tao at lumika at nag-examine, no, nag-experiment na mga gamot para makatulong sa atin, no. So sila daw ay ginagamit din ng Diyos, no, about sa physical. Sila naman ang manggagamot na about physical, iba naman yung manggagamot about spiritual, yun mga pari. Sa Lucas 10 verse 33 hanggang 34, ang mabubuting sa Samaritano, nung makita niya ang taong sugatan, siya ay naawa, na nilapitan niya ito at ginamot ang kanyang mga sugat, no. Ang pagiging mabuting Samaritano ay hindi lang kwento, ito ay paanyaya na kumilos tayo para sa kapwa, lalo na sa panahon ng karamdaman. So yan talaga, mission talaga po mga kakuya. Buod ayon sa banal na kasulatan, ang pag-aalaga sa may sakit ay una, gawa ng pag-ibig at awa. Ikalawa, paglilingkod kay Kristo mismo. Ang ikatlo, panawagan sa bawat Kristiyano. Lahat ng Kristiyano, binyagang Kristiyano. Ang panghuli, daan ng pagpapagaling at pananampalataya. So napakaganda ang ating topic natin for today po mga kakuya. Nagbibigay sa atin ng inspirasyon po mga kakuya, no. Talagang tinapik natin, talagang dagdagan pa natin ito po mga kakuya, no. So dagdagan pa natin ito yung tinapik natin mga kakuya, dating masama, no, nawala ng pag-asa, dating ang iba nga kriminal, pumapatay sa San Pablo, no, lalo na po kay Saint Agustin, maraming babae, iba-iba silang kwento, pero tinawag sila, no, ng Panginoong Diyos na magbagong buhay at maglingkod sa Kanya, no. So napakaganda nung nagbibigay sa atin inspirasyon. So ito si Saint Camillus, patron ng mga health workers to mga kakuya, no, sa nurse, doctors, no, siya ang patron po mga kakuya. Saint Camillus, ipanalangin mo kami. So muli, maraming salamat at God bless po sa ating lahat po mga kakuya. Pro Dio et Iglesia po mga kakuya. Good morning, maraming salamat. God bless at ingat po tayo palagi. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. God bless.